Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! At dumating ka, binago mo ang masalimuot kong mundo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang kamuhian ka. Isa ka rin namang babae at aminado ka namang bubeta ka, kaasar. Hindi ko rin alam kung kailan ako nahulog sa'yo. Kung noon bang unang beses kitang nakita na sumali ka sa Women's Basketball Varsity Team at sumigaw ka ng number 1 sa Japan. Unong nakita kitang natutulog sa library at mukhang binabangungot ka pa dahil umiiyak ka. O yung nakita kitang sinipa mo yung ni Toro. O baka naman nung halikan kita pagkatapos kitang talunin sa 1-on-1 sa game natin. Hi, salamat sa alaala. Singit ko, natawa siya sa reaction ko. Seryoso, sweet. Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimulang mahulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Pero maniwala ka, ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa akin sa buong buhay ko. Ikaw ang aking himala, ang aking salba. Sana, isang araw ay magawa mo rin akong mahalin. Kasi, alam mo, masarap palang magmahal kahit na nakakatanga at masakit na kung minsan. Napatitig na lang ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko yung sinseridad sa boses niya. Come on, sweet. Ito na yung perfect time na sabihin mo ang nararamdaman sa kanya. Naman gustong gusto ko nang sabihin na mahal ko din siya. Pero hindi ko talaga magawa. Parang may something na pumipigil sa akin gawin yun. Ang tanong ano? Napatingin siya sa relo niya. Magdidis oras na. Halika na, ihatid kita pa uwi. Sabi niya at tumayo na. Hinampas ko siya pagkatayo ko, pero tinawanan niya lang ako. Minutes later, nasa daan na kami papunta sa bahay ko. At doon, nakita ko kung ano yung puwersang parang pumipigil sa akin para magtapat kay Sakuragi. Hindi pala yun kundi sino. May kotse sa labas ng bahay ko. At ang nakasandal doon ay ang lalaking hinihiling kong ayaw ko nang makita ulit. Ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko nung muli ko makita ang mukha niya. Kaidi. Sweet. Kilala mo siya? Tanong bigla sa akin ni Sakuragi. Hindi ko na nagawang sagutin ang tanong na yun ni Sakuragi. Walang parte sa katawan ko ang makagalaw dahil sa lalaking nakikita ko ngayon. Anong kagaguhan ang ginagawa niya rito? Naglakad siya palapit sa amin ni Sakuragi. Sweet. Pagkarinig kong sambitin niya ang pangalan ko, ay unti-unting nanghina ang mga tuhod ko. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala, lahat ng sakit, lahat ng galit. Patuloy siya sa paglapit sa amin hanggang sa nakatayo na siya sa mismong harapan ko. I didn't move. I couldn't even look at him. Sweetie, sabi niya ulit at akma akong hahawakan. Ano bang problema niya? Bakit narito siya? At bakit kung makatawag siya ng sweetie ay parang wala siyang ginawang karantaduhan sa akin? Huwag mo kong hawakan. Binigyan ko din ng diin ang bawat salita. Pakiramdam ko ay parang nakagapos ako.
Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. His hand stopped in mid-air, then slowly, binaba niya iyon, silence. Tumalikod ako sa kanya at naglakad palayo. Oh Diyos ko, sana naman ay panaginip lang ito o bangungot lang. Ayoko talaga siyang makita. Sweet, mag-usap tayo please. Napatigil ako sa paglalakad. Usap? Napakawalang hiya niya. Nung ako ba yung humihiling na mag-usap kami? Ginawa ba niya? Hindi. Iniwan niya ako bigla na walang kahit anong salitang iniwan. Ito na ako. Sweetie, bumalik ako para sa'yo at para sa baby na may kung anong pumitik sa loob ko. And I know I have lost my control. Humarap ako at lumapit sa kanya. I slapped him so hard. Agad na namula yung pisnging sinampal ko. Tiningnan ko siya ng masama. Bumalik ka ha? At anong gusto mong gawin ko? Yakapin ka na parang walang nangyari? Well, manigas kang hayop ka. Hinding-hindi iyon mangyayari. Nanginginig ako sa sobrang galit. Galit na galit. Diin na diin. Wala akong pakialam kahit na sumigaw na ako. Ang tagal kong kinimkim lahat ng ito sa loob-loob ko. Ang tagal ko nang gustong isumbat sa pagmumukha niya ang ginawa niya sa akin. Sana hindi ka na lang bumalik dahil wala ka na rin namang babalikan. Wala na. Wala na yung dating sweetie na nagtiwala ng buong buo sa'yo. Inilibing ko na siya kasama si Kylie na ang gagong inilibing ko na may nagbabalik at nakatayo ngayon sa harapan ko. Naramdaman ko ang unti-unting panlalapo ng paningin ko. Kainis. Akala ko wala ng luha. Akala ko ubos na. Akala ko manhid na ako sa sakit. Pero bakit ganito? Bakit ang sakit-sakit pa rin? Napakawalang hiya mo, Kylie. Alam mong ikaw lang ang naging kakampi ko. Ikaw lang ang taong nagparamdam sa akin kung paano magmahal at mamahalin pabalik. Ikaw lang ang unang lalaking pinagkalooban ko ng sarili ko. Walang pag-aalinlangan. Buong pagtitiwala at pagmamahal. Pero anong ginawa mo ha? Ano? Ginagago mo ko. You left without a single goddamn words. Pagkatapos mong malaman na buntis ako, akala ko matutuwa ka. Akala ko magiging masaya tayo. Akala ko sa buong wakas magkakaroon na ako ng buong pamilya. Pero hayop lang ang tanga ko. Nakalimutan kong maraming namamatay sa maling akala. Hindi siya gumalaw, nakatayo lang siya roon. Guilt was written all over his face. Walang hiya siya. Wala pa yung panunumbat na yan. Kulang pa. Kulang na kulang. Binuo mo yung pagkatao ko. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita ng sobra. Pero umalis ka. And my whole being was shattered to pieces. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Si Sakuragi. Hindi. Sakuragi. Hindi ako titigil. Kailangan malaman niya kung anong imperno ang dinanas ko nang dahil sa kanya. Iwinaksi ko yung kamay ko at lumapit akong lalo sa lalaking sumira sa buhay ko. I was 16. Tinulak ko siya. Pregnant. Tulak. Heartbroken. Tulak ulit. Alone. Mas malakas na tulak. Nakayuko lang siya at nakakuyom ang kamao. I was hurt, ruined, gustong-gustong manakit. I want someone to blame for all the shit of my life. At dahil sa pag-iwan mo sa akin, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. I took a deep breath. Wala akong naisip noong mga panahong yun. Kung hindi maghihigante, punong-puno na ako. Palagi na lang ako nasasaktan, naiiwan.
Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Kitang-kita roon ang sakit at hinagpis. Dinadagdagan ko pa ng masasakit na salita. And before I know it, pinatay ko na siya. I aborted. I abort my child. Our child. Nakita ko kung paano siya namutla. And then, dirt started to flow from his eyes. Wala kang alam kung anong hirap at sakit ang pinagdaanan ko. Buhay ako, pero yung kaluluwa ko nasusunog sa impyerno. Nang dahil sa iyo, naging mamamatay tao ako. Pinatay ko yung sarili kong laman at tugo para ako mapapaliw. Walang araw na hindi ako umiiyak gabi-gabi. Binabangungot ako. At kahit anong pagsisisi ang gawin ko, hindi ko na siya maibabalik pa. Hindi na. Ano nga kaya ang magiging reaction ngayon ni Sakuragi na si Kai Dirokawa pala ang nasa kanilang harapan at ito ang unang lalaking minahal ni Sweet? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin na episode. God bless.